So, ayun nga no, mga kadyani, mag-update lang po ako ngayon ng ating tinatawag na monthly all news update dun sa list of recorded online lending platform ng SEC. So, ngayon, meron na naman silang latest update nitong July 16, 2026, kung saan yung mga OLA o yung mga online lending platforms na yan na nandyan, yung mga nakalista, yung mga pinapayagan na mag-operate through online ng SEC, ha. Malinaw? Yung po yung mga yan, yung mga pinapayagan mag-operate through online. Pinapayagan nila magpautang, maningil, at kung ano-ano pa. Basta nasa online at dyan nasa listahan niyan. Aprobado po yan ng SEC para hindi ko kayo malilito, okay? Pero bago natin simulan yung ating tatalakayin, ay maglalambing ako na pakisuportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyong video ito, malaking tulong po yung simple niyong pag-like, malaking tulong po yung simple niyong pag-share. At para updated sa mga usapang online lending app, pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginawang paglabag ng abusive and fair debt collection practices nitong mga online lending app. At hindi po ako nakukonsinti na huwag magbayad ng utang. At ako po ay hindi abogado. Ako po isang simpleng mamamayan na kagaya ninyo na nagre-report lang din po ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga online lending apps. Okay? Pero bago natin ipakita yung screenshot, screen video, record screen nung list of recorded online lending platform, papaalalahanan ko lang po muna kayo na hindi po porke nandyan sa list na yan ng SEC na yan yung mga online lending platform o yung mga online lending app na nag-ooperate through online ay okay na po at legit na pong utangan at wala na po kayo magiging problema. Tandaan ninyo sa past few years ng ating paggagawa ng video is mas marami pa nga dyan yung mga may reklamo, may complaint, maraming issues, hindi po ba yung mga ganyang bagay na tatalakayin natin, mamaya natin itutuloy after ng video na ito. Ay papakita ko sa inyo. Isa-isahin nyo lang po, kung gusto nyo makita ng buo, ituloy nyo lang po yung video na ito. Pagkatapos, kung medyo may ano kayo dyan, stop nyo lang kung para maintindihan nyo kung ano yung mga lending companies na nandyan, tapos kung ano yung mga online lending platform nila na nag-ooperate through online. Kasi, unahin nyo muna tingnan kung ano yung lending company bago nyo mahanap yung OLA na inutangan ninyo. Kasi, kunwari, si Mocha under ng Capstone, o si Capstone ang hanapin nyo para makita nyo si Mocha. Ganun po yung paghahanap dyan sa mga online loan app, dyan sa list of recorded online lending platform ng SEC. Okay? Sana nakatulong sa inyo yung video ito. Muli, ito na po yung video na yun.
Okay, nakita niyo yung video. Yan po yung buong list ng recorded online lending platform ng SEC as updated ng July 16, 2026. Ngayon, tatanungin niyo bakit nandyan yung mga OLA na maraming issue, maraming history na hindi maganda, yung mga lumabag sa fair debt collection practices. Ngayon, kung babasahin nyo yung buong video na yun, titingnan yung mga nakasulat doon, mga na-refuse revocation, na-refuse and desist order, yung iba dyan, mga na-raid na, tapos nakasuhan pa, tapos meron pa nga dyan yung nakasuhan na sa korte, nagpalit lang ng pangalan, hindi ko kung alam niyo yung ola na yun, maintindihan niyo ibig ko sabihin, no? Nandyan po doon sa video na yan, na natin, in-screen record natin, para maintindihan nyo. At kung medyo nalabuan kayo sa video, yan yun na lang po. Payo ko lang is, stop nyo, post nyo, o kaya tapos sabay zoom para makita nyo yung buo niyan. Tapos ngayon, kung may problema pa rin po kayo at hindi nyo pa rin mag-gets at hindi pa rin kayo naniniwala sa akin about dyan sa video na yan, pumunta po kayo sa list of recorded online lending platform ng SEC sa Google. Masisearch nyo po agad dyan. Ganun lang po yung kasimple para masabi nyo na legit po talaga yan at hindi po yan galing sa akin. Galing po yan mismo sa website, legitimate website ng SEC o ng Securities Exchange Commission. Ngayon, para maintindihan yung ulit, 80 to 90% ng mga OLA na yan ay maraming reklamo at issue at maraming complaint dyan sa SEC, PNP, NBI at tao. Okay? At maging maingat po kayo sa pag-utang dyan sa mga OLA. Hindi porket nasa listahan, legit na po. Mag-ingat po kayo. Maraming po salamat sa ulitin.